Nako, alam na ba ninyo itong mga nangyayari sa Estados Unidos? Grabe po yung mga rally sa halos lahat ng lugar sa buong Amerika. Ang protesta tungkol sa immigration policy nitong si Donald Trump. Hindi matanggap mismo ng mga iba-ibang lahi na patuloy yung pinapaalis, pinagbabawalang pumasok sa Amerika ang mga turista. Hindi lang turista, pati yung mga gusto mag-aral doon. Pati yung mga gustong dumalaw lang sa kanilang mga kamag-anak, pinagbabawal. Kaya massive po ang mga demonstration sa Amerika. So akin tinatalakay ito dahil maraming Pilipino, milyon ang mga Pilipino sa Estados Unidos ngayon at milyon din Pilipino ang gusto na pumunta ng Amerika. Pumipila pa nga sa embassy para makakuha ng visa. Pero ngayon po hindi biro ang mga galawan doon dahil ibang-iba ang style ni President Donald Trump. Okay? Bilang pagpapatunay, ito po. Balita ko, kasama tayo. Ilan ba ito? 8 yata or 10 o 8 mga bansa dito sa ASEAN pa lang. Dito pa lang ho sa ASEAN. Sa buong Asia, kasama ang, pag sinabing ASEAN region, ay kasama ang Middle East. Ang mga bansa pong pinahigpitan, pinagbabawal pumasok ng Amerika. Una dyan, Cambodia, Pakistan, Iran, Syria. Tapos Afghanistan, Malaysia, Bangladesh, mukhang Pilipinas kasama rin. Isa lang ho ang kanyang sinasabi ni Donald Trump. For security ng Amerika. For security ng mga Amerikano. Kaya ayaw niyang papasukin. Turista, kaya ho niya ayaw, kahit na ayaw mag-issue ng visa, o hindi kahit na ho tourist visa, student visa, ayaw ni Donald Trump. Ang lupit. Dito ho sa Middle East, yung mga bansa di sa Middle East, ang kanyang duda ay yung mga pinagkukutaan daw po ng mga nagiging kalaban ng Estados Unidos or nagiging threat sa seguridad ng buong Amerika at ng kanyang mamamayan. Kaya ho, kanyang pinagbabawal na makapasok sa Amerika, turista man, dadalaw sa kanilang pamilya, or estudyanteng gusto mag-aral sa Amerika, hindi na rin po pinapayagan. Ang lupit, ano? Ulitin ko Cambodia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Syria. Pati Malaysia at Bangladesh. Mukhang Pilipinas nga po isinama na rin. Kasi marami raw Pilipino. Ang Pilipino kaya naman isinali. Marami raw Pilipino na pag nagpunta ng Amerika, nagti-TNT. Turista lang doon. Tapos hindi na uuwi. Kukup-kupin ng mga Pilipino. So hindi naman threat sa security ng Amerika ang Pilipino. Ang ayaw lang ng Estados Unidos ngayon ay maraming Pilipinong nagti-TNT. Maraming nagtuturista lang pero hindi na umuwi, nagtatago na sa mga kamag-anak at kinukupkup. So yun naman po ang linya, yun ang pagdududa ni US President Donald Trump sa mga Pilipino na pupunta ng Estados Unidos. Nadamay yung iba, yun ang masakit. Pero itong mga bansa sa Middle East na laging may mga gulo, pwedeng ma-justify naman siguro na maaaring pinanggagalingan ng mga threat doon sa kanilang bansa. So matindi. Isipin mo, estudyante, turista at kamag-anak ng iba-ibang lahing matagal lang nasa Amerika, pinagbabawal din. At yun nga po ang dahilan. Kaya nagkaroon ng tinatawag na No Kings protest o rally. Kahapon po, sunod-sunod, nakita ba niyo yung nag-viral ho sa lahat ng international news organization, international media, na sa California, matindi ho ang kaguluhan doon. Sa mga pinaniwalaan nilang nanggugulo sa Amerika. At marami sa Chicago, sa New York, at kung saan-saan pa ho mga lugar sa Amerika yung mga rally. Kaya nga tinawag nilang No Kings Protest ng iba-ibang lahi na sinuportahan mismo ng mga American citizen, ng mga Amerikano, dahil nakikita nilang hindi maganda. Kasi marami silang kaibigan, kamag-anak na rin, o kasama sa trabaho, kung ano mang relasyon sa iba-ibang lahi. Isipin mo pati yung kanilang mga anak o asawa, kamag-anak, hindi na pwedeng pumasok ng Estados Unidos. Apektado. Kaya lalong mahihirapan yung mga Pilipino na pumipila sa US Embassy para makakuha ng visa. Ayan po yung magiging problema dyan. So, isa lang ang dahilan. For security, national security ng mga Amerikano at ng buong Amerika. Yan ang ayaw ni Donald Trump.
Kailangan daw protektado, kailangan daw hindi mahaluan ng ibang lahi na posibleng nagiging threat sa kanilang seguridad at ng kanilang bansa ang mga bansang nabanggit. Ito isa ASEAN pa lang. Pero marami pa mga bansa na galing naman ng Africa, galing kung saan sa mga bansa pa rin ang pinagbabawal din. So parang gusto ni Donald Trump, ayaw na namin ng turista. Hindi namin kailangan ng turista. Okay na kami sa aming mga sariling mamamayan. Parang ganon. Ang lupit. So, antindi. Kaya, binalita ko to sa inyo para yung mga nag-a-apply o mga nandyan mismo sa Amerika, alam naman ninyo kung anong nangyayari, posible nga ho talaga kayo ma-deport. Ay may mga Pilipinong ang napangasawa, hindi lang Amerikano. Kuminsan mga taga-Asia rin, pero hambawa, kung saan galing na lugar, tapos American citizen na sila. Ay pati yung mga yun, damay. Pati nga yung may mga green card holder na tinatawag, green card, nadadamay din yung iba eh. So hindi ubiro. Alam mo si Donald Trump, 4 na taon na presidente yan, kaumpisa pa lang. Itong January, matagal-tagal. Posible kung mapalitan siya ng presidente sa susunod na panahon, baka magbalik ulit ang malayang pagtungo ng iba-ibang lahi sa Amerika. Pero ngayon, sa ilalim ng Donald Trump administration, iba ang kanyang galaw. Iba yung tapang ni Donald Trump. Wala siyang pakialam. Inaaway niya. At kanyang inaaway niya ang mga bansang nanggugulo sa kanila. At mga bansang hindi kaalyado nila. Nakita naman niyo yung threat nila sa sa Middle East. Yung suporta nila sa Israel. Matindi. At talagang gustong girahin yung mga bansa dyan sa Middle East na kalaban ng Israel na kanyang kaalyado. Ganyan ang style niya eh. Okay? Sige. Although may mga ibang lugar naman, ang galaw niya ay ceasefire, katulad sa Ukraine at saka Russia. Pero tayo naman, nandyan pa rin yung Mutual Defense Treaty, tumutulong pa rin sa atin ang Amerika sa anumang mga kailangan natin. Kaya nga lang ho, doon sa policy nila tungkol sa mga turista at mga iba-ibang lahi na nasa Estados Unidos, nadamay ang Pilipino. Kasi nga, inuulit ko yung sinabi ko kanina, ang dahilan kung bakit hinihigpitan ng mga Pilipino ay dahil tayo yung identify na maraming TNT, tago ng tago. Turista lang, tapos pag papasok ng Amerika, ayaw na umuwi. Naghahanap ng kamag-anak at doon natitira. O kaya pupunta ron pagka nagdadalang tao para ipanganak doon ang mga anak nila at maging American citizen, pati yung ganun, sinilip na rin. Ibang klase ito. Si Donald Trump, ibang klase yung Amerika ngayon. Lahat ng dahilan, paraan, at nakita niya kung bakit dumami ang iba-ibang lahing nakakapasok sa Amerika, nasilip niya at ngayon ay pinagbabawal. So, ang tinding hamon ito. Maaring maka-apekto ito sa kailang ekonomiya at tourism. Pero wala siyang pakialam. Ang style ni Donald Trump ang Amerika ay para lang sa mga Amerikano. Ganun ang dating Yung Amerika ay para sa kanila lang. Parang ganun lang gusto niyang palabasin. Wow! Big challenge ito sa lahat ng mga Asyano sa buong mundo na papasok o naninirahan sa Estados Unidos. So kayo mga Pilipino nandyan sa Amerika, ingat lang po kayo sa mga demonstration at iba pa. Ingat-ingat lang po dahil ibinabalita natin ito hindi para kayo matakot or kayo takutin, magpanik kayo, hindi. Para lang ibalita natin sa mga Pilipino sa buong mundo na ganyan ang sitwasyon, hindi lang yung mga Pilipino nandito na gustong pumasok ng Estados Unidos. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel.